Nangangarap kang mag-abroad pero wala kang passport. Di paano ka makapag-abroad kung wala ka namang passport? Sa videong ito, pag-uusapan natin kung paano nga ba mag-abroad at kung ano ang inyong ihanda. Pero bago ang lahat, ako ang inyong kunyang TV ng Hong Kong. Welcome to my channel. At sa lahat ng mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo and don't forget to click the notification bell para lagi kayo updated kapag may mga bago akong upload na video. Salamat sa mga laging nakaabang sa aking mga videos kahit na hindi ako masyadong nakakapag-upload. Okay, pag-uusapan natin kung paano nga ba mag-abroad, lalo na dito sa Hong Kong. Ang dami talagang gustong mag-abroad dito. Gusto kong sabihin sa inyo na ang pag-apply bilang domestic helper dito sa Hong Kong ay hindi basta-basta. Dadaan ka talaga sa butas ng karayom. Kaya ang videong ito, disclaimer lang muna, ito ay base sa aking experience at saka sa mga experience ng aking mga nirefer dito mismo sa Hong Kong agency. Tuloy na tayo. Gusto mong mag-abroad, kailangan talaga na meron ka talagang passport. Kailangan yan guys, lalo na dito sa Hong Kong. Kaya kapag nagbabalak ka na mag-abroad, kailangan mong i-provide muna ang iyong passport kasi yun talaga ang pinakaunang hinahanap ng agency. Hindi kasi ito kagaya sa mag-apply ka sa Middle East na may mga agency talaga na i-provide nila or tutulungan kayo na kuhaan ng passport. Kaya kahit wala kang passport, pwede ka maka-apply sa kanila. Ito yung narinig ko. At saka dati kasi nag-a-apply din ako Middle East, kahit wala akong passport, pwede akong mag-apply, tutulungan ka ng mga agency na makakuha ng passport mo. So, hindi ito kagaya sa Middle East. Kapag Hong Kong talaga, kailangan mo una talaga ang passport. At ito pa, dahil hindi naman pareho ang singil ng mga agency, kapag ikaw ay nag-apply dito sa Hong Kong, kailangan mo talaga guys na meron kang pera or need mo talaga financially ready. Dahil kapag makahanap ka ng agency, ang mahal pa ng singil, meron pa daw naniningil ngayon ng 30,000. Ito kasi yan ay base sa walk-in o kapag nag-apply ka mismo dyan sa Pilipinas. Pero kapag ikaw ay mag-apply direct dito mismo sa agency Hong Kong, mas mura yan. At ang pinaka-advice ko, or ito lang para sa akin, mas maganda kapag may kakilala kayong nagtatrabaho dito sa Hong Kong, magpa-refer na lang kayo sa kanila sa agency dito mismo. Dito talaga kayo mag-apply. Ang tawag sa inyo is direct applicants. Kasi guys, mas mura ang singil ng mga agency dito dahil saka ka pa mag-process ng iyong mga documents kapag meron ka na talagang employer. So, sure talaga na makakaalis ka at saka yung pera na ibabayad mo sa pag-process dyan sa tie-up agency sa Pilipinas ay hindi masayang. Kapag kasi ay walk-in ka or mag-apply ka mismo dyan sa Pilipinas, sa agency mismo dyan, ay iba yung bayad mo, mas mahal siya. At mag-medical ka muna bago kanila i-entertain. So, magbabayad ka ng 5,000 at ang medical. Basta iba yung process ng walk-in applicants at saka yung direct applicants or direct ka nag-apply dito sa Hong Kong. So, balik tayo sa mga kailangan ninyong ihanda. Una, passport at saka financially ready ka. Huwag po kayong umasa na halimbawa makahanap kayo ng agency na libre or konti lang inyong babayaran. Halimbawa kasi sa agency na nire-refer ko dito sa Hong Kong mismo, wala pang 5,000. Pero wag po kayong umasa na hindi kayo gagastos ng malaki kasi nga hindi na nila sagot yung pamasahe ninyo kapag nag-process kayo dyan sa Manila or sa tie-up agency. Natural yung personal expenses ninyo, pamasahe, papunta sa agency, mga pagkain ninyo. Hindi na yan sagot guys, kunti na nga lang inyong babayaran tapos ipapasagot pa ninyo sa agency dito mismo. Iba naman yun. Kailangan kasi dapat financially ready kayo in case na papatawag kayo ng agency, halimbawa aplikante kayo dito, nag-direct apply kayo, so anytime nagkaroon kayo ng employer tapos papuntahin ka agad kayo sa tie-up agency dyan sa Manila, so kailangan nyo na mag-process. Kailangan habang nag-a-apply kayo, nag-aantay kayo na magkaroon ng employer, may pera kayo para makaka-process kayo kaagad kasi naglalapse din yung job offer at gusto ni employer na kapag na-hire ka, mag-umpisa ka na kaagad ng pag-process. Di ba mas sure kapag direct applicant ka, mas sure na may employer ka na bago ka mag-process. Ang walk-in naman kasi, nakapag-medical ka na, lahat-lahat, at saka maabutan ka pa ng
ng ano yan, ng expiration sa medical, wala ka pa ring employer. Ganyan po, marami pong nangyayari sa ganyan na nakapag-medical pero wala pa ring employer, antay sila ng antay. Kaya yung pinaka-advice ko, mas okay yung mag-apply ka direct mismo dito sa Hong Kong agency kisa mag-walk-in ka. Ang mahal pa ng bayad. And then, pagkatapos noon, dapat high school graduate ka. Hindi ko alam kung ano yung sa iba ha. High school graduate ka kasi kailangan hinahanap talaga nila yan ang diploma. Ang iba naman kasi bakit kailangan pa na high school graduate domestic helper lang naman. Wag po ninyong ilalang ang domestic helper dito sa Hong Kong kasi kailangan high school graduate ka, marunong ka English dahil kapag ang bata ang iyong babantayan, ikaw po ang mag-tutor sa bata. So kailangan hindi naman as influent ka mag-English ha. Mas gusto ng mga employers na ikaw ay high school graduate. So, mas panatag ang kanilang loob na makapagturo ka or tutor mo ang kanilang mga anak. So, kailangan, yun po ang hinahanap. Advantage po yan. Sa agency na nare-refer ko, hinahanap talaga ang diploma. Yun. Kaya kailangan high school graduate ka. Ano pa ba ang sunod? May nag-message sa akin na kung magkaroon ba siya ng passport, makaka-abroad ba talaga siya? Sigurado ba na maka-abroad? Ito po ha, ang pag-a-abroad ay isang sugal. Kung hindi ka man lang tumaya, passport na nga lang, sa 2,000 magkano ang passport ngayon, or kung kukuha ka man, sabi mo, makapag-abroad ka kaagad. Hindi po guys, ikaw po ang gagawa ng iyong kapalaran kung makapag-abroad ka man o hindi. Dahil kapag dito ka sa Hong Kong, mag-apply, ay dadaan ka sa butas ng karayom. Bakit? Ito yung sunod na kailangan mong gawin. Kapag mag-apply ka, kailangan kang dumaan sa agency interview, broker interview. Yun po yan guys. Kailangan mong ipasa lahat yan. So kung ano yung nakasulat sa iyong biodata, ay dapat nakafocus kayo doon kasi yun ang itatanong nila sa inyo. At saka yung mga experience ninyo, lalo na yung mga may experience na bilang domestic helper or bilang helper, ay dapat kung ano yun, yung mga everyday routine, anong oras ka natulog sa gabi, anong oras ka magising, kailangan isipin niyo yan guys kasi dyan ka mismo nila itatanungin or paikot-ikutin nila yan kung talagang mayroon ka bang experience talaga ayon sa nakasulat dyan. Mas maganda, honest talaga kayo. Ang tanong ng iba, paano kung wala akong experience bilang domestic helper or helper dyan sa Pilipinas? So ilagay nyo lang talaga guys kung ano yung mga work experience ninyo. Kahit na hindi ka naman helper dyan sa Pilipinas, wala kang experience dyan, ilagay nyo lang yan dyan guys at kayo na bahala ang sumagot dahil nakabase talaga ang tanong sa nakalagay sa iyong biodata. Kaya be honest lang talaga. Kung wala ka namang experience bilang helper, kaka-abroad ka pa rin naman kung paano mo lang siya sagutin, kung paano mo ibenta ang iyong sarili. O, di ba kung hindi ka naman o kung wala ka namang experience bilang katulong, sabihin mo, may mga kapatid naman ako na ako naman ang nag-aalaga, ganyan naman ang typical ng mga Pilipino. Yung mga ganyan guys, basta diskarte lang kung paano mo sila mapabilib sa iyong mga sagot. At kapag kayo ay may interview, lagi kayong nakatingin sa mata ng interviewer at smile lang. Huwag ninyong ipapahalata na kinabahan tayo dahil mas lalo tayong ma-blackout, magpapadala tayo sa ating mga kaba. Ang sunod nun, pag kayo ay nakapasa sa broker's interview, ay hindi lang dyan nagtatapos dahil iasikasuhin na nila yan, ikumpletuhin na nila ang inyong requirements, ang inyong file kung okay na, sa kanila yan ipakita sa mga employers. Yun yung, kapag may maghahanap ng mga employers ng okay, titingnan nila yung inyong biodata. Kung ano yung mga nakalagay doon, at saka ibebenta ka na nila. I-sell stock ka na ng agency o ng broker sa mga employers. So, akala ninyo madali lang mag-apply dito sa Hong Kong. Kaya wag ninyong maliitin yung mga domestic helper na nag-apply dito sa Hong Kong dahil dumaan kami sa butas ng karayom sa sobrang kaba na kung paano namin maipasa. Kahit nakailang bagsak kami pero ayun, nagsika pa rin kami hanggang sa makuha namin ang aming goal na makapag-abroad. So kapag nagkaroon na kayo ng employer's interview, another kaba na naman yan dahil kailangan mo na talagang magpakitang gila sa mga sagot ninyo na kailangan ma-convince talaga ninyo ang employers na ma-hire kayo talaga. Ayun na,
kung na-hire na kayo, saka na kayo mag-start ng inyong process. Kung kayo ay direct hired applicant, saka na kayo pupunta dyan sa tie-up agency ng Pilipinas. Ganun po, marami po talagang proseso kung paano kayo makapag-abroad. Kaya hindi porket meron kayong passport, naninigurado na kayo na makapag-abroad. Kagaya ng sinabi ko, kailangan ninyong paghirapan ang pag-apply. Kasi kung wala ka talagang tiyaga, kahit anong gagawin mo dyan sa passport mo, kahit, ayan na guys, itago mo na lang yan kasi wala kang tiyaga. So, kailangan kapag nag-apply ka, ay matyaga ka talaga mag-apply. At huwag kang ma-discourage kaagad kasi yung pangarap mo na magkapag-abroad, kung na-discourage ka na kaagad, ayaw mo na talaga, gumive up ka na, paano ka makapag-abroad kung nag-give up ka na? Ayun, lakas ng loob lang talaga ang pag-abroad. Ang hirap, di ba? Kaya kailangan ihanda ninyo talaga ang inyong sarili. Hindi lang sa financially ready kayo, nagkaroon na kayo ng passport, dapat ready ang sarili ninyo na mag-undergo ng interview, hindi lang sa interview, at ang pinaka-reality na dyan na pag-aaralan ninyo kung paano kayo magiging matatag dahil mahirap ang buhay OFW. Hindi talaga dapat basta-bastang sumuko dahil mararamdaman mo na ang realidad ng pagiging OFW. O sana meron kayong natutunan sa videong ito, at sa lahat ng mga aplikante, lakas ng loob lang. Okay? Bye!